Bago magsimula ang salaysay, inaanyayahan namin ang bawat nanonood. Isulat sa mga komento kung saan kayo nanonood at naglalakbay espiritual sa sandaling ito. Tahimik ang kasaysayan kapag ito'y binabaliwala. Ngunit may mga sandaling ang katahimikan ay sumisigaw. Sa mga pahina ng propesya, may larawang bumangon mula sa dagat ng mga bansa, isang halimaw, hindi upang takutin ang mata, kundi upang gisingin ang konsensya. Ang 10 sungay nito ay hindi palamuti, hindi sila haka-haka. Sila ay mga tanda ng paghahati, kapangyarihan at panahong hinugna sa pasya. Sa gitna ng ingay ng makabagong mundo, ang mga babala ay tila nalulunod, ngunit siya ay tumingin at kanyang isinulat ang kanyang nakita. Sumulat si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 kaharian na mabubuo mula sa Imperyong Romano. Walang paligoy-ligoy ang kanyang mga salita. Walang emosyonal na pagpapaganda. Isang tuwirang pahayag ng katotohanang hinabi ng kasaysayan at propesya. Ang Roma ay bumagsak, hindi sa isang iglap, kundi sa unti-unting pagkakahati. At mula sa pagkakahating iyon, umusbong ang 10 kapangyarihan. Hindi sabay-sabay, ngunit ayon sa itinakdang panahon. Ito ang lente kung saan tiningnan ni Ellen White ang mundo. Hindi bilang tagamasid ng politika, kundi bilang saksi ng dakilang tunggalian sa mapagitan ng liwanag at kadiliman. Ang mga sungay ay hindi lamang kaharian. Sila ay mga yugto, mga hakbang patungo sa huling eksena. Sa likod ng bawat simbolo ay may babala. Sa likod ng bawat babala ay may panawagan sa paggising. Hindi niya inanyayahan ang takot. Inanyayahan niya ang pagkaunawa. Ang propesiya ay hindi isinulat upang lituhin. Ito'y ibinigay upang ihanda. At sa paghahandang iyon ang puso ng tao ay sinusukat. Makikinig ba ito? O patuloy na lalakad na parang walang nakita? E la view, e o mundo ignoro, ang unang sungay ay hindi pa wakas. Ngunit ito ang simula ng isang landas na humahantong sa panahon ng wakas. At ang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Kapag ang mga tanda ay malinaw na, handa ba ang tao na tumingin? Hindi lahat ng propesiya ay agad na uunawaan. May mga katotohanang hinihintay ang panahon upang malinawan. Ang 10 sungay ay hindi ibinigay bilang hiwaga lamang. Sila ay inilagay sa kasaysayan, sa lupa, sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos ng pagbagsak ng Roma, nagsimulang magsalita ang panahon, hindi sa pamamagitan ng tinig, kundi sa pamamagitan ng pangyayari. Mga lupain na humiwalay, mga kapangyarihang nag-angat ng sarili. Ang propesiya ay hindi nagmamadali, hindi ito nakikipag-unahan sa mga hari. Ito'y nakatayo, matatag, at naghihintay na mapansin. Sumulat si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 kaharian na mabubuo mula sa Imperyong Romano. Sa isang pangungusap, inilagay niya ang sukatan, hindi imahinasyon, hindi alegorya na walang ugat, kundi propesya na bumaba sa realidad. Ang mga sungay ay nagpakita na ang mundo ay papasok sa isang bagong kaayusan, hindi na isang kapangyarihan, kundi marami. At sa karamihang iyon, ang katotohanan ay mas madaling itago. Ang tao ay natutong magtiwala sa estruktura, sa sistema, sa lakas ng organisasyon. Ngunit ang propesya ay hindi tumitingin sa panlabas. Ito'y tumatagos sa layunin. Hindi bawat kaharian ay masama, ngunit bawat kapangyarihan ay sinusubok. At ang pagsubok ay hindi sa espada, kundi sa katapatan sa liwanag. Ang mga sungay ay tanda na ang mundo ay hindi na babalik sa dating anyo. Ang kasaysayan ay hindi uulit, ito'y uusad. At sa pag-usad na iyon, ang tao ay haharap sa pagpili, hindi kung saan siya nabibilang, kundi kanino siya susunod. Ang oras ng mga sungay ay oras ng pagsusuri, tahimik, ngunit tiyak. May mga sandaling ang propesya ay hindi na kailangang magpaliwanag. Sapat na ang oras upang magsalita. Ang mundo
ay patuloy na umusad, abala sa sariling bilis, tila walang pakialam sa mga tandang iniwan sa landas ng kasaysayan. Ngunit ang mga tandang iyon ay hindi naglaho. Hindi sila nalusaw ng mga siglo. Sila ay nanatili, tahimik, matatag, naghihintay. Ang mga sungay ay bahagi ng paghahandang ito. Hindi sila inilagay upang pukawin ng takot, kundi upang ipaalala na ang oras ay hindi walang hanggan. Ang tao ay natutong magpaliban, bukas, sa susunod, kapag mas malinaw na. Ngunit ang propesya ay hindi naghihintay ng pahintulot. Ito'y kumikilos ayon sa itinakda, kahit walang nakikinig. Sumulat si Ellen White sa mga pangyayari sa mga huling araw. Maikli na ang panahon, isang maikling pangungusap, ngunit may bigat na hindi kayang pasanin ng mundo. Ang oras ay maikli, hindi dahil nagmamadali ang langit, kundi dahil ang tao ay mabagal makinig. Sa pagitan ng mga kaharian, sa pagitan ng mga sungay, ang panahon ay patuloy na nababawasan. Hindi ito binibilang ng mga kalendaryo, ito'y sinusukat sa mga desisyong ginagawa o iniiwasan. Ang propesiya ay hindi nagbabanta, ito'y nagbababala. At ang babala ay laging tanda ng awa. Ngunit ang awa ay hindi pumipilit, ito'y nag-aanyaya. Ang oras ay umuusad, tahimik, hindi mapipigilan. At ang tanong ay nananatili, kapag ang huling sandali ay dumating, mayroon bang nakinig noong may panahon pa? May mga babalang hindi kailangang isigaw, sapat na ang kanilang presensya upang ang may mata ay makakita. Ang mga sungay ay patuloy na nakatayo sa tala ng kasaysayan, hindi gumagalaw, hindi nagbabago. Ngunit ang mundo sa paligid nila ay nag-iiba ng anyo. Ang tao ay naging sanay sa pagkaantala, sa pag-aakalang ang bukas ay laging darating. Ngunit ang propesya ay hindi umaasa sa palagay ng tao. Ito'y naglalakad kasabay ng oras. At ang oras ay hindi tumitigil. Sa likod ng mga simbolo may paalala, hindi marahas, hindi mapangwasak, kundi tapat. Sumulat si Ellen White sa Mga Napiling Mensahe. Nabubuhay tayo sa mga huling eksena ng kasaysayan ng mundong ito. Ang pahayag na ito ay hindi panakot, ito'y salamin, isang paanyaya upang tumingin ng mas malalim. Ang mga sungay ay hindi na bago, matagal na silang naroon. Ang bago ay ang paglapit ng sandali kung kailan ang lahat ay lilinawin. Hindi lahat ay hihiling ng paliwanag, may mga pipili ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi ligtas kapag ang katotohanan ay malinaw na. Ang propesya ay hindi nagbabago ng tono, hindi ito nagiging mas mabagsik. Ang nagbabago ay ang lapit ng katuparan. At sa paglapit na iyon, ang mundo ay sinusukat. Hindi sa dami ng kaalaman, kundi sa kahandaan ng puso. Ang mga sungay ay nananatili bilang saksi, hindi laban sa tao, kundi para sa katotohanan. At habang ang oras ay patuloy na nauubos, ang babala ay nananatiling bukas para sa sinumang handang makinig. Ang propesya ay hindi nakabitin sa isang tinig lamang. Ito'y may patunay, may saksi, may ugat sa kasulatan. Bago pa man ipaliwanag ng kasaysayan, ang mga sungay na una nang nagsalita ang Biblia, hindi bilang opinyon ng tao, kundi bilang tala ng langit. Sa aklat ni Daniel, ang larawan ay malinaw. Isang kaharian ang bumagsak at mula rito may umusbong na iba. Ganito ang nasusulat sa Biblia sa Daniel 7, ang 10 sungay ay 10 hari na magsisitindig mula sa kahariang yaon. Hindi simbolo na walang lupa, hindi hulang hiwalay sa panahon. Ito'y pahayag na may direksyon. Nakita ito ni Daniel at makalipas ang mga siglo, pinagtibay ito ni Ellen White. Sumulat si Ellen White sa mga naunang aklat. Nakita ko na ang mga bansang sinisimbolo ng 10 sungay ay nakatanggap ng kapangyarihan. Ang kanyang isinulat ay hindi dagdag sa Biblia. Ito'y patunay ng pagkakatugma. Iisang linya ng katotohanan, iisang babala. Ang mga sungay ay hindi basta mga pangalan sa kasaysayan. Sila ay mga tagapagdala ng autoridad. At sa autoridad na iyon, may responsibilidad. Hindi lahat ng kapangyarihan ay lumalaban sa Diyos.
ngunit lahat ng kapangyarihan ay sinusukat ng kanyang pamantayan. Ang propesiya ay hindi nagtatanong kung gaano kalakas ang kaharian. Tinanong nito kung kanino ito naglilingkod. Ang mga sungay ay nagsilbing yugto, hindi wakas, ngunit paghahanda. Sa pagitan ng Daniel at ng mga isinulat ni Ellen White, ang mensahe ay nananatiling buo. Ang kasaysayan ay hindi basta umiikot, ito'y ginagabayan. Ang Biblia, ang pundasyon, ang babala, ang liwanag, at ang tanong ay hindi kung totoo ang propesiya, kundi kung handa ang puso na tanggapin ito. Dumarating ang sandali sa propesiya na ang simbolo ay humahawak sa lupa. Ang larawan ay nagkakaroon ng pangalan, at ang hula ay humahawak sa kasaysayan. Ang Biblia ay hindi tumigil sa bilang. Ipinakita nito ang pinagmulan at hinayaan ang panahon na magbigay ng mukha sa mga sungay. Mula sa bumagsak na Imperyong Romano, may mga kahariang tumindig sa kanlurang Europa, hindi bilang iisang kapangyarihan, kundi bilang magkakahiwalay na trono. Ito ang mga kahariang kinilala ng kasaysayan bilang katuparan ng hula sa Daniel 7, ang mga Visigodo, ang mga Ostrogodo, ang mga Vandal, ang mga Franco, ang mga Burgundio, ang mga Suebi, ang mga Heruli, ang mga Anglo-Saxon, ang mga Lombardo, at ang mga Alamani. Sila ay hindi sabay-sabay na umusbong, hindi pare-pareho ang lakas, ngunit sila ay nagmula sa iisang pinagmulan, ang pagkakahati ng Roma. Ganito ang nasusulat sa Biblia sa Daniel 7, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa lupa, at ang 10 sungay ay 10 hari na magsisitindig. Ang propesiya ay tumigil doon. Hindi nito pinangalanan ang bawat isa, sapagkat ang layunin ay hindi talaan, kundi babala. At sa ganitong diwa, sumulat si Ellen White. Sumulat si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang pagkakahati ng Imperyong Romano ay malinaw na inilalarawan ng propesiya. Ang kanyang mga salita ay hindi naglista ng mga kaharian. Hindi iyon ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay ipakita na ang Diyos ay hindi nabigla, na ang kasaysayan ay hindi lumihis. May 3 sa mga kahariang ito ang naglaho. Hindi dahil sa kahinaan lamang, kundi dahil ang propesiya ay kailangang magpatuloy. Ang natira ay nagsilbing entablado para sa susunod na kilos, para sa kapangyarihang lilitaw sa gitna ng mga sungay. Ang mga pangalan ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang mensahe. Kapag ang hula ay nagkaroon ng mukha, ang tao ay wala ng dahilan upang magkunwari na hindi niya nakita. May sandaling ang propesiya ay lumalalim. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahati, kundi tungkol sa paglitaw. Habang ang 10 sungay ay nakatayo na sa eksena ng kasaysayan, may isa pang anyong dahan-dahang umangat, hindi mula sa labas, kundi mula sa gitna. Hindi ito dumating bilang imperyo, hindi ito sumigaw ng kapangyarihan sa simula. Ito'y umusbong sa katahimikan habang ang mundo ay nakatingin sa ibang direksyon. Ang Biblia ay malinaw sa paglalarawang ito. May kapangyarihang lilitaw matapos ang 10. Iba ang anyo, iba ang pamamaraan. Hindi ito katulad ng nauna. Hindi espada ang pangunahing sandata, kundi impluwensiya. Ito ang sandaling binigyang diin ni Ellen White bilang mahalagang liko ng propesya. Sumulat si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa kanila ay lumitaw ang isa pang kapangyarihan na sinisimbolo ng maliit na sungay. Ang pahayag na ito ay tahimik, ngunit mabigat. Ipinapakita nito na ang kasaysayan ay hindi lamang pag-angat ng mga bansa, kundi paglipat ng awtoridad. Hindi mula sa trono patungo sa trono lamang, kundi mula sa lupa patungo sa konsensya. Ang sungay na ito ay hindi umangkin ng lupa muna. Umangkin ito ng isipan, ng paniniwala, ng pagsamba, at dito nagsimulang magbago ang daloy ng tunggalian. Hindi na lamang ito laban ng kaharian sa kaharian, kundi ng katotohanan laban sa kapalit nito. Ang 10 sungay ay naghanda ng entablado. Ngunit ang kapangyarihang ito ang nagdala ng bagong uri ng
Ang pagsubok, hindi ito ipinakita upang lituhin ang bayan ng Diyos. Ito'y ipinahayag upang sila'y maging handa. Ang kasaysayan ay umusad, ang impluensya ay lumawak, at ang mundo ay bihirang huminto upang itanong, saan ito patungo? Kapag ang kapangyarihan ay hindi na sumisigaw, ito'y mas nagiging mapanganib. Kapag ito'y tinatanggap bilang normal, lalo itong naguugat. Ang sungay na umusbong sa gitna ng 10 ay hindi dumaan na parang bagyo. Ito'y pumasok na parang pagbabago, unti-unti, halos hindi napansin. Ang Biblia ay hindi nanahimik tungkol dito. Hindi nito iniwan ang bayan ng Diyos sa dilim. Ipinakita nito ang direksyon ng impluensya at ang marka na iiwan nito sa panahon. Ganito ang nasusulat sa Biblia sa Daniel 7, at siya'y magsasalita ng mga salita laban sa kataas-taasan at paiiralin ang mga banal ng kataas-taasan at mag-aakalang baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Hindi lahat ng pagbabago ay hayag. Hindi lahat ng pagsuway ay lantad. May mga paglihis na dumarating bilang tradisyon, bilang autoridad, bilang kaayusan. Ito ang lalim ng propesya. Hindi nito inilarawan lamang ang panlabas na anyo ng kapangyarihan, kundi ang epekto nito sa pagsamba at katapatan. Ang laban ay hindi agad sa mga kaharian. Ito'y lumipat sa pagitan ng mga utos at kaugalian, sa pagitan ng sinabi ng Diyos at ng pinahintulutan ng tao. Sa ganitong lente, isinulat ni Ellen White ang tungkol sa mga huling tagpo ng tunggalian. Isinulat ni Ellen White sa mga pangyayari sa mga huling araw. Ang usapin ng Sabath ang magiging pangunahing punto sa paglilitis. Ang pangungusap na ito ay hindi paliwanag. Ito'y babala. Ipinapakita nito na ang impluensya ng sungay ay hindi lamang historikal. Ito'y patuloy. At umaabot sa konsensya. Ang mga sungay ay nanatili sa mapa. Ngunit ang maliit na sungay ay umabot sa puso ng pagsamba. Ang tanong ay hindi na kung nangyari ito. Ang tanong ay kung ito'y kinikilala at kung ang tao ay handang pumili kapag ang liwanag at kapalit nito ay muling humarap sa isa't isa. Dumarating ang sandali sa propesya na ang katahimikan ay hindi na sapat. Ang anino ay kailangang pangalanan, hindi upang manakit kundi upang magbunyag. Ang Biblia ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagkalito. Ang maliit na sungay ay may malinaw na mga katangian. Ito'y lilitaw matapos ang 10. Ito'y lalago sa gitna nila. Ito'y magkakaroon ng impluensiyang higit sa hangganan ng lupa. At higit sa lahat, ito'y kikilos sa larangan ng pananampalataya. Hindi ito haka-haka ng tao. Ito ang linya ng propesya na tinahak ni Daniel at pinagtibay ng espiritu ng propesya. Sumulat si Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang kapangyarihang ito na sinisimbolo ng maliit na sungay ay kumakatawan sa kapapahan. Ang pangungusap na ito ay hindi palamuti. Ito ay pagkakakilanlan. Hindi ito isinulat upang maghasik ng galit. Isinulat ito upang ilantad ang katotohanan na matagal nang gumagalaw sa likod ng kasaysayan. Ang papado ay hindi inilarawan bilang isang tao, hindi bilang isang panahon lamang, kundi bilang isang sistema ng autoridad na pinaghalo ang kapangyarihang panrelihiyon at kapangyarihang sibil. Ito ang dahilan kung bakit ang maliit na sungay ay naiiba sa lahat ng nauna. Hindi ito namuno lamang sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng doktrina, hindi lamang sa mga hangganan ng lupa, kundi sa konsensya ng tao. Ang layunin ng propesiya ay hindi paghuhusga ng individual, ito'y paghahayag ng sistema, at ang babala ay ibinigay upang ang tao ay makapili ng may liwanag. Ang 10 sungay ay naglatag ng daan, ang maliit na sungay ay lumakad dito. At ang huling tanong ay nananatili, kapag ang katotohanan ay malinaw na, kaninong tinig ang susundin ng mundo? Nakinig ka ba sa mensahe hanggang sa huli? Natutuwa akong marinig iyan. Naway gabayan tayo ng banal na espiritu sa landas patungo kay Kristo at patuloy na ihayag sa atin ang mga katotohanan para sa mga huling araw. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kaibigan ko.